Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Helga, isang hopeless romantic. O yung taong mahilig sa mga love stories at palaging nangangarap na magkaroon ng jowa. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS dahil mahilig po akong makinig ng mga love stories. Palagi po akong kinikilig at nagiging dilulo ako tuwing naririnig ko ang mga kwento sa inyong programa. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na rin para i-share ko naman ang naging karanasan ko pagdating sa pag-ibig. Aaminin ko po na hindi ako kagandahan at ayon sa mga kakilala ko ay kakaiba daw yung mukha ko. At malamang yon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Sa totoo lang ay sobrang naiinggit ako sa mga kaklase ko na sina Ethan at Ivy. Sigurado akong mag-a-agree lahat ng mga kaklase ko kapag sinabi kong si Ethan ang pinakagwapong lalaki sa school namin. At si Ivy naman ang pinakamaganda sa lahat ng babae. Pareho silang mestizo at mestisa at magkasintahan pa sila. Kung titignan mo silang dalawa ay masasabi mong match made in heaven talaga sila. Ang sweet nila sa isa't isa tapos ay pareho pa silang galing sa mayamang pamilya. Si Ivy palaging may bagong cellphone every year at si Ethan naman ay may sarili ng kotse. Kaya naman hindi ninyo ko masisisi kung bakit inggit na inggit ako sa kanila. Para bang nakuha na nila lahat ng bagay na gusto ko. Pero ang masaklap nga lang, kung gaano kaganda si Ivy ay ganon din naman kaitim yung budhi niya. Palagi niya akong inaasar at palagi niyang pinapaalala sa akin na pangit ako. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya pa pinaparamdam sa akin na pangit ako. Kasi nasa kanya na ang lahat, kayamanan, kagandahan, at gwapong boyfriend. So, bakit pa niya ako pag-aaksayahan ng oras, hindi ba? At tuwing kinukutsa ako ni Ivy ay mas nararamdaman ko na kakaiba nga ang itsura ko at pinaparamdam din sa akin ni Ivy na forever na akong magiging single, Papa Dudut. Sinasadya ng babangga ka. Pasensya ka na. Malabo na kasi yung mga mata ko at hindi pa ako nakakabili ng salamin. Napakamalas mo naman. Ang pangit-pangit mo na nga, tapos mabubulag ka pa. Pasensya ka na talaga, hindi ko sinasadya. Sige, aalis na ako. Sandali lang, freak. Dito ka lang. Total binangga mo na rin naman ako. Mas lubos-lubusin ko na tong moment na to. Siya nga pala, ano yung bit-bit mo? Patingin ako ibalik mo na sa akin yan. Ano to? Pocketbook? Ang baduy naman. At talagang love story pa yung binabasa mo, ha? As if naman magkakaroon ka ng love life. Alam ko naman na ayaw mo sa akin Ang totoo niyan, hindi ko nga alam kung anong ginawa ko sa'yo para pagtripan mo ko araw-araw. Pero nakikiusap ako sa'yo. Mag-iwasan na lang tayo. Ayoko ng gulo. Gusto mo malaman kung bakit kita pinagtitripan? Paano ba naman kasi? Ang pangit-pangit mo, girl. Mukha kang hindi naliligo. Isa kang malaking eyesore. Oo, alam ko maganda ka. Pero hindi mo naman kailangang ipamukha sa akin na kakaiba ako. Whatever, freak. Ibalik mo na lang sa akin yung pocketbook ko para makauwi na ako. Sigurado akong hinihintay na ako ng mga magulang ko sa bahay. Ay, nagmamadali ka. Kakatapos lang ng klase natin, oh. Dito ka na muna. Tinapunan mo ng juice yung bag ko kahapon. Tapos nung nakaraang araw, tinali mo yung buhok ko sa armchair ko. Ano, hindi ka pa ba nakokontento doon? Kung ayaw mong kinukutsa ka, pues ayus-ayusin mo naman yung itsura mo. Ako tong nandidiri tuwing nakikita kita Oh, hi, babe. Ba't mo kausap si Helga? Ay, wala. Nabangga kasi ako ng freak na yan. Sinabi ko na naman sa'yo na hindi ko sinasadya, di ba? Ah, talaga ba? Teka lang.
Etong nababagay sa pocketbook mo. Ivy, tigilan mo yan! Please! O ayan, binangga mo ko at pinunit ko na rin yung pocketbook mo. Amanos na tayo. Babe, bakit mo naman ginawa yun? Si Helga ang nauna. Binangga niya ako. Pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Pero wala ka pa rin karapatan na manira ng gamit ng ibang tao. Teka lang, kailan ka pa naging kakampi ng freak na to? Wala akong kinakampihan. Doon lang ako sa tama. At isa pa, matagal ko nang napapansin na palagi mong inaasar tong si Helga. Pero wala ka narinig sa akin at nanahimik ako kasi mahal kita. Pero sumusobra ka na eh. Hindi na tama tong ginagawa mo. Wow, ang bait mo naman. Napakabusilak naman yung puso mo. Tsaka na lang tayo mag-usap kung hindi ka nakampi sa freak na to, okay? Makaalis na nga. Helga, ayos ka lang ba? Oo. Pero Ethan, bakit mo naman ginawa yun? Sigurado ako na mas magagalit lang si Ivy sa'yo. Ang totoo niyan, hindi ko na rin kasi matiis yung pang-aasar at panlalait niya sa'yo. Pasensya ka na kung wala akong nagawa noon ha. Nanahimik at nagsawalang kibo ako sa mga pinagagagawa ng girlfriend ko sa'yo noon. Kasi mahal ko siya. Pero huwag kang mag-alala kasi pagsasabihan ko yun. Sisiguraduhin ko na hindi ka na niya aapi-apihin, okay? Alam mo, akala ko tulad ka din ng girlfriend mo. Kasi hinahayaan mo lang siya noon na asarin ako. Pero nagkamali ako. Mabait ka rin naman pala. Ay, ang totoo niyan, matagal ko ng problema yung pagiging maldita ni Ivy. Kasi tuwing nagtatalo kami, hindi na siya nakikinig sa akin. Kasi akala niya siya palagi yung tama. Basta ayoko na ng gulo. Kaya please lang, pagsabihan mo siya na layuan na ako. Ganun din naman ako eh. Ayoko rin ng gulo. Huwag kang mag-alala. Kasi ako na mismo ang kakausap sa kanya, ha? Sige, salamat. Nga pala, pasensya ka na sa ginawa niya sa pocketbook mo. Sandali lang. Ano yan? Pera, para sa pocketbook mo na sinira ng girlfriend ko. Ano ka ba? Wag na. Mura lang naman yun eh. Hindi, tanggapin mo na yan. Sige na. Magtatampo ako kung hindi mo tatanggapin to. Sige na nga. Thank you dito ha. Aaminin ko na sobrang kinilig ako ng mga panahong yon. Parang bigla akong naging dilulo at naisip ko na baka si Ethan na yung Prince Charming na palagi kong nababasa sa mga pocketbook. Yung tipong feeling ko na ako yung bida na inaapi. At si Ethan yung lalaking magliligtas sa akin mula sa lahat ng mga pang-aasar ni Ivy. Pero papadudot, ayaw ko namang makasira ng relasyon at hindi ko talaga pinapangarap na maging kabit. Kaya unti-unti ko rin tinanggap na baka hanggang imagination na lamang ang sa amin ni Ethan. Aaminin ko na may crush ako sa kanya kasi sino ba naman ang hindi magkaka-crush sa isang gwapong lalaking katulad ni Ethan. Pero tulad nga ng sinabi ko, hanggang doon na lamang yon. Lumipas sa mga araw at mas lalo pang naging intense yung pang-aasar ni Ivy sa akin. Pero unti-unti ko ring napansin na tuwing naririnig ni Ethan na kinukutya ako ni Ivy ay sinasaway na niya ito. Pero aaminin ko po na kinikilig talaga ako tuwing ipinagtatanggol ako ni Ethan. Sabi ko nga sa sarili ko ay okay lang siguro kung patuloy akong aasarin ni Ivy kasi may Ethan na palagi nandyan para ipagtanggol ako. Nung una akala ko talaga ay masaya yung ugali ni Ethan kasi dati tuwing kinukutya ako ni Ivy ay tahimik lamang siya. At parang wala siyang pakialam. Pero kinalaunan napansin ko na po na hindi na niya pinalalagpas ang pagmamaldita ng girlfriend niya. Tama nga siguro yung sinasabi nila na nagbabago talaga ang mga tao at siguro nga ay hindi na rin nakaligtas si Ethan sa kamalditahan ng girlfriend niyang si Ivy. Kaya siguro ay pinagtatanggol na niya ako. Kasi pati siya ay napuno na rin sa ugali ni Ivy at hindi na niya kayang manahimik na lamang. At mas lalo pang nakumpirma yung hinala ko na napuno na si Ethan kay Ivy kasi isang araw ay narinig namin ang mga kaklase ko na nagtatalo sina Ivy at Ethan sa labas ng classroom namin, Papa Dudut.
tumigil ka, dito tayo. Bilisan mo! Ano ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Ang dami nakakarinig sa'yo oh. Nakakaya tong ginagawa mo, Ivy. At maya-maya lang darating na yung teacher natin. Wala akong pakialam. Ano pa bang gusto mong marinig sa akin, ha? Paano mo ipapaliwanag tong post mo sa Facebook, ha? Sino ba talaga yung babaeng yan? Sige, magsalita ka. Pwede ba? Naririndi na ako sa'yo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na kababata ko lang yan? Kababata? Hindi mo ako maluloko. Alam ko kung kailan ka nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Akala mo ba hindi ko napapansin na ang dami mong kasamang lalaki tuwing nagpa-party ka sa labas? Pero ni minsan, wala ka narinig sa akin. Kasi hindi naman kasing dumi ng utak ko, yung utak mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Ethan. Yung issue dito ay yung babae na kasama mo sa picture. Hindi ka naniniwala sa akin? E di message mo siya sa Facebook para matigil na yung kadududa mo sa akin. Anong akala mo sa akin, tanga? Sigurado kung binalaan mo na siya na magme-message ako sa kanya. Utang na loob! Pagod na ako! Saka napapagod, ha? Sa akin? Oo! Pagod na ako sa'yo! At dyan sa pagsiselos mo! Palagi mo nalang pinagseselosan lahat ng babae na nakakasama ko! Natural! At isa pa, ang kitid ng utak mo! Hindi ka marunong makinig! Ikaw palagi yung tama, ikaw yung nasa katwiran. Pero paano naman ako, Ivy? Wala na ba akong karapatan na ipagtanggol yung sarili ko? Para saan pa? Para bigyan ka ng pagkakataon na magsinungaling ulit? So bakit mo pa ako kinakausap kung hindi ka rin naman pala maniniwala sa akin? Kasi alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Ayoko na, Ivy. Tapusin na natin tong relasyon na to habang hindi pa ako nababaliw. Nakikipaghiwalay ka sa akin? Hindi ako makakapayag. Wala kang karapatan para pagbawalan ako sa gusto kong mangyari. Ayusin na lang natin to. Sige na naman sorry na. Tapos ngayon magbabait-baitan ka? Hindi na ako magpapadala sa'yo. Palagi ka naman ganyan eh. Magsisimula ka ng gulo, hihingi ka ng tawad, tapos babalik ka rin lang naman sa pagiging maldita mo. Sawang-sawa na ako sa relasyon na to. Hindi na kita maintindihan. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong tapusin yung relasyon natin. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para hiwalayan ka. Ayan, para magising ka sa katotohanan na ako lang ang babaeng nararapat para sa'yo. Ivy, Ethan, I'm sorry pero kanina pa kasi namin kayo naririnig dun sa classroom. Bumalik ka na nga dun sa loob, freak. Huwag kang intrimitida. Hindi ka kasali sa usapang to. Pero sinasaktan mo na kasi si Ethan eh. So anong gusto mo? Ikaw yung saktan ko? Eh di sige. O eto. Aray! Ivy! Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Alam kong matagal ka ng maldita. Pero hindi ko lubos akalain na kaya mo rin palang manakit ng ibang tao. Hindi ko naman kasi siya sasaktan kung hindi dahil sa pang-eepal niya eh. Hoy freak, umamin ka nga. May gusto ka ba sa boyfriend ko? Ano? Huwag ka nang magkaila. Akala mo ba hindi ko napapansin kung paano mo titigan yung boyfriend ko? Ang lagkit-lagkit, kasing lagkit niyang pagmumukha mo. Tama na yan, Ivy! Nagmamalasakit lang naman sa akin yung tao eh. At ikaw, umamin ka. May gusto ka na rin ba sa freak na to? Tigil-tigilan mo na nga ang pagtawag sa kanya ng freak. Hindi na ako natutuwa sa'yo ha. Sige na, Helga. Bumalik ka na muna dun sa classroom. Hindi pa ako tapos sa babaeng yon. Tumigil ka na! Ayoko na! Tapos na tayo! Hindi! Akin ka lang, Ethan! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Babalik na ako sa loob. Naging usap-usapan sina Ivy at Ethan sa school noong araw na yon kasi marami kami ang nakarinig at nakakita sa pagtatalo at paghihiwalay nila sa labas ng classroom. At pagkatapos noon ay hindi na muling nagpansinan sina Ethan at Ivy sa school at palagi na nilang iniiwasan ang isa't isa. Napansin ko rin kung gaano kalungkot si Ethan noong naghiwalay sila ni Ivy. Sa bawat araw na lumilipas ay parang hindi niya pa rin matanggap na wala na sila. Pero si Ivy mukhang siya pa ang naka-move on kaagad. Simula kasi nung naghiwalay sila ay parang hindi siya naapektuhan. Laging may kasamang ibang lalaki si Ivy sa school namin. Nang mga panahong yun ay awang-awa ko kay Ethan at hindi niya deserve ang mga nangyayari sa kanya. At ako ang nasasaktan para sa kanya. Pero sa kabilang banda ay mas mainam na rin siguro yung nangyari. Kasi kung hindi naghiwalay sina Ethan at Ivy, sigurado ako na hanggang ngayon ay stress pa rin si Ethan sa relasyon nila. At yun ang huling bagay na kailangan niya. Lalo na't papalapit na yung final exam namin sa school.
Malaki ang epekto nung exam na yon, Papa Dudut, sa grades namin at alam kong hindi siya makakapag-focus sa mga studies niya kung patuloy siyang magiging distracted sa mga issue nila ni Ivy. At Papa Dudut, mas lalo akong kinilig nung nilapitan ako ni Ethan. Sinabi niya na gusto daw niyang magpatulong sa akin para doon sa final exam namin kasi matalino raw ako. Kilig na kilig po ang lola ninyo noong time na yon. Kasi parang naisip ko na eto na ba yon? Matutupad na sa wakas yung fantasy ko na makakatuluyan ko na ang crush ko. Posible kaya? Aaminin ko na kinilig talaga ako sa ideya na magkatuluyan kami ni Ethan. Pero syempre pinipigilan ko yung nararamdaman ko. Kasi kakahiwalay lang nila ni Ivy at iniisip ko na baka nagpapatulong lang talaga si Ethan sa akin sa mga studies niya. At yun lang yun at wala nang iba. Kasi sino ba namang tawang magkakagusto sa tulad ko na hindi naman kagandahan, hindi ba? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Totoo nga pala ang sinasabi nila, Papa Dudut, na walang imposible. Kasi habang tumatagal ay nahulog na yung loob namin ni Ethan sa isa't isa. Tuwing break at lunch ay palagi na kaming magkakasama. At habang tinutulungan ko siya sa mga studies niya ay mas lalo ko lang naramdaman yung spark sa pagitan namin. Yung tipong kahit gaano kasimple yung mga moments namin ay parang may something na special na nag-uugnay sa bawat moment na magkasama kami. At habang tumatagal, unti-unti na rin napapansin ni Ivy na palagi kaming magkasama ni Ethan na nag-aaral at tuwing nakikita niya kami ay iniirapan niya kami ng mata. Pero dinededma na lang namin siya. Makalipas ang ilang linggo ay hindi ko talaga inisip na darating yung araw na tatanungin ako ni Ethan kung gusto ko bang maging girlfriend niya. Para kung nasa isang teleserye ng mga panahong yon. Hindi ko talaga akalain na may gwapo pa pala na magkakagusto sa akin. Paulit-ulit na sinasabi ni Ethan na ako daw yung pinakamabait na babae na nakilala niya. At kabaliktaran daw ako ni Ivy. At hindi na raw nakakagulat na nahulog na ang loob niya sa akin. At syempre sino ba naman ako para tanggihan siya, hindi ba? Kaya napa-oo na rin ako at naging kami na nga ni Ethan, Papa Dudut. Parang ewan ko ba? Feeling ko talaga ay hindi pa rin totoo ang mga nangyayari. Kasi sino ang mag-aakala na yung isang ugly duckling na katulad ko nakakaiba ang itsura ay magkakaroon pa pala ng love life. Siguro ay nakita ni Ethan sa akin yung kagandahan ko na hindi nakikita ng karamihan. At eto ay yung kagandahan ng kalooban ko. Eto, next problem. Makinig ka. If a 3-pound pizza is sliced in half and each half is sliced into thirds, what is the weight of each of the slices? Pizza? Hindi tinitimbang yung pizza. Kinakain yan. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Sagutin mo na kasi. Tinuro ko na sa ito kahapon, di ba? Tatapatin na kita ha. Gulong-gulo na yung isip ko eh. Ayoko talaga ng math. Pero wala tayong choice, Ethan. Kasi sigurado ako na ganitong questions yung lalabas sa papalapit na exam. Ay, sige na nga. Try kong sagutin. Ano ulit yung question? Eto. Asa na nga ba yun? Hoy, umamin nga kayong dalawa sa akin. Kayo na ba? Ivy, please. Huwag kang mag-eskandalo dito. May mas malaki pa bang eskandalo sa pakikipag-close mo sa babaeng yan? At ikaw, freak, masyado ka nang namimihasa sa boyfriend ko. Boyfriend? Hindi ba iniwalayan na kita? Ako ang magsasabi kung kailan tayo maghihiwalay, hindi ikaw. Ibang klase ka rin naman talaga. E panina nga yung paglapit mo sa mga boys sa classroom eh. Hoy, narinig ko yon. Alam mo ikaw, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Manahimik ka. Kung hindi, papatulan na talaga kita. Tama na yan. Sige, subukan mo saktan si Helga. At ako na talaga ang makakalaban mo. Tatapatin na kita. Wala namang problema sa akin kung hihiwalayan mo ko eh. Pero bakit yung freak pa na yan? Napakasagwa naman ata tingnan na yung babaeng yan ang ipinalit mo sa akin. Siguro nga maganda at mayaman ka. Pero kung may isang bagay man na meron si Helga na wala ka,
Yun na yung magandang ugali. Maganda? May maganda pa pala sa freak na yan. At oo, inaamin ko, kami na ni Helga at wala ka nang magagawa dun. Sa yaman mong yan, siguro may pera ka naman para ipa-check up yung mata mo, di ba? Mukhang malabo na kasi eh. At sa yaman mong yan, sigurado ako na may pera ka rin para bumili ng ibang makakausap mo. Kulang ka rin sa pansin eh. Napag-aalataan ka na hindi ka mahal ng mga magulang mo. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Ivy, sumusobra ka na! Alam kong hindi ka sasaktan ni Ethan kasi malaki ang respeto niya sa mga babae. Pero ako, kayang-kaya kitang patulan. Sige, subukan mo lang. Ang kapal ng mukha mo para sagot-sagutin ako. Porket ba nakabingwit ka ng gwapong lalaki? Nagkakaganyan ka na? Umamin ka nga. Ginayuman mo ba yung boyfriend ko? Wala ka ng boyfriend dito. At mas lalong hindi ko ginayuma si Ethan. Hindi ko kasalanan kung ayaw sa'yo ni Ethan dahil napakasagwa ng ugali mo. Hayop ka! Aray! Itiwan mo nga ako! Alam mo, ang ugali dapat binabagay yan sa itsura. At sa mukha lang yan, hindi bagay sa iyo yung nagtataray. Mo na! Bitiwan mo na ako! Ivy! Manigas Helga! ka! Tama na yan! Ivy, umalis ka na dito. Dahil kung hindi, makakarating sa principal tong ginagawa mo ngayon. Sige, pagbibigyan ko kayo sa ngayon. Pero etong tatandaan nyo, babalikan ko kayong dalawa at gagawin kong impyerno ang mga buhay nyo. Helga, ayos ka lang? Oo. Salamat ha. Salamat saan? Salamat dahil pinagtanggol mo ko. Ano ka ba? Wala yun. Actually, dapat ako nga itong nagpapasalamat sa iyo eh. Bakit naman? Kasi tinutulungan mo ako mag-aral para sa papalapit na exam. Ang totoo niyan, ito yung first time na may tumulong sa akin. Bakit? Hindi ka ba tinutulungan ni Ivy na mag-aral nung kayo pa? Eto naman, parang di mo naman kilala si Ivy. Wala nang ibang inatupag yun kung hindi ang magpa-cute at mag-party tuwing weekend. Kung sa bagay, sa totoo lang naninibago pa rin ako. Hindi pa rin kasi nagsisink in sa akin na boyfriend na kita. Hindi ka naman kasi mahirap mahalin eh. Sige, ipagpalagay na natin na mas maganda nga si Ivy. Pero yun lang naman ang lamang niya sa'yo. Sa ibang aspeto, di hamak na mas lamang ka sa kanya. Thank you, Ethan ah. Nga pala, huwag mo na akong tawaging Ethan. Ha? Bakit naman? Babe na lang. Seryoso ka? Oh, ba't gulat na gulat ka dyan? Since girlfriend na kita, natural lang na babe na yung tawagan natin sa isa't isa, di ba? Sige na nga. Babe. Papa Dudu, totoo ba to? Hindi pa rin ako makapaniwala na kami na talaga ni Ethan. Ang totoo nga niyan ay napapaisip ako kung niloloko lang ba ako ni Ethan o kaya naman ay isang malaking prank lamang ito. Pero habang iniisip ko ay nare-realize ko na hindi naman siguro niya ipangangalandakan kay Ivy na girlfriend niya ako kung niloloko lamang niya ako, hindi ba? Sobrang saya ko noong araw na yon kasi sa unang pagkakataon ay naipagtanggol ko ang sarili ko kay Ivy. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at naramdaman ko noong araw na yon na kailangan ko na rin ipaglaban at ipagtanggol ang sarili ko laban kay Ivy. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung lakas ng loob ko noon. Pero siguro naging matapang ako kasi alam ko na hindi ako pababayaan ni Ethan. Kung may gawing man na hindi maganda si Ivy, alam kong nandyan siya para ipagtanggol ako anytime. At sobra din akong kinilig noong pinakiusapan ako ni Ethan at tawagin siyang babe. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ko o hindi, pero totoo po talaga nangyari yon. Yung mga salitang yon ay parang tumagos sa puso ko. At damang-dama ko pa hanggang ngayon yung kilig at saya noong sinabi ni Ethan sa akin yon. Para akong lumulutang sa ulap at doon ko napatunayan sa sarili ko na seryoso talaga si Ethan sa akin. At doon ko rin napagtanto at napatunayan na hindi ako lolokohin o paglalaruan ni Ethan. Pero syempre noong akala ko na magkakaroon kami ng happy ending ni Ethan ay nagkamali na naman ako. At tulad nga ng inaasahan ko ay hindi pa rin tumitigil si Ivy sa pangaasar niya sa akin. At mas lalo lang itong lumala noong nakumpirma niya na kami na nga ni Ethan. Hindi siya makapaniwala
na nagawa siyang iwanan ni Ethan at ipagpalit sa isang katulad ko na kakaiba yung beauty. Pakiramdam ko ay sobrang nasaktan at natamaan yung ego at pride niya dahil iniwanan siya. Actually, Papa Dudut, medyo nakokonsensya nga rin ako noon kahit papaano dahil kawawa naman si Ivy. Pero tuwing nakikita ko si Ivy na nilalandi yung mga lalaki naming classmate, ay mas lalo lamang akong napapanatag sa desisyon ko na makipagrelasyon kay Ethan. Pero isang araw, habang inaayos ko yung buhok ko sa CR ng school namin, biglang pumasok si Ivy, Papa Dudut. Oh, hi, Freak! Andito ka pala? Kumusta na? Ivy nga pala, gusto ko mag-sorry sa'yo. Ang totoo niyan, hindi naman kita gustong saktan nung araw na nagsabunutan tayo. Pero ikaw naman kasi, dapat hindi mo sinampal si Ethan. Minamanduhan mo ba ako? Hindi naman sa ganun, pero... Wala kang karapatan para sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Nung isang araw, ang tapang-tapang mo. Tapos ngayon, hihingi ka sa akin ng sorry? Nagpapatawa ka ba? Ayoko lang ng gulo, yun lang yun. Pwes, paano ko sabihin ko sa'yo na gusto ko ng gulo? May magagawa ka ba? Tigilan mo na ako, please lang. Pero sige, since madali naman akong kausap, makikipag-deal ako sa'yo. Titigilan na kita kung hihiwalayan mo si Ethan. Okay ba yun sa'yo? Ha? Seryoso ka? Oo, hiwalayan mo siya. At kapag ginawa mo yon, sige, pagbibigyan kita. Hindi na kita guguluhin at hahayaan na kita maging freak hanggang sa makapagtapos tayo. Pero... So ano na? Naghihintay ako ng sagot mo. Si Ethan na lang kausapin mo, wag ako. Ang sabihin mo, gustong-gusto mo na si Ethan, kaya hindi mo siya magawang iwanan. Oo, inaamin ko. Napamahal na ako sa kanya. At hindi ako makakapayag na sirain mo kami. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya kong ipaglaban ang mga taong mahal ko at mahal ako. Alam kong matagal mo ng crush ang boyfriend ko. At sa totoo lang, isa yun sa mga dahilan kung bakit noon pa man inis na ako sa'yo. Hindi ko ugali ang mga agaw ng jowa na may jowa. Sinong niloloko mo? At isa pa, sa tingin mo ba talaga magkakagusto si Ethan sa isang pangit na katulad mo? Girl, gumising ka nga. Masyado ka na atang delulu. Hindi naman kasi lahat ng tao, katulad mo na panlabas na anyo lang yung nakikita. Tignan mo, maganda ka nga pero nagawa ka pa rin iwanan ni Ethan dahil sa kagaspangan ng ugali mo. Ah, ganun ah. Halika dito. Aray! Anong gagawin mo sa akin, ha? Itiwan mo ako! Ipa-flash ko tong mukha mo sa inidoro. Itiwan mo ako! Ano ba? Aray! Itong napapagay sa mga pangit na katulad Ano ba? mo. Nasasaktan ako! Ano? Lulubayan mo ba si Ethan? Itiwan mo O na ipa-flash ako! ko tong mukha mo sa inidoro. Tulungan niyo ako! Sagot! Tulong! Manahimik ka ha. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Sinabing bitiwan mo ako! Aray! I'm sorry, hindi ko sinasadya. Alam ko sinadya mo yun. Kunwari ka pang mabait, yun pala may tinatago ka ring sungay. Huwag mo akong itulad sa'yo. Kasi hindi ko magagawang manakit ang kapwa ko. At sa susunod na hawakan mo ko, magsusumbong na talaga ako. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi, pinapangako ko na sa iyo yun. Pinalagpas ko lahat ng kamalditahan mo sa akin. Pero hindi na ngayon. Ito na yung huling beses na sasaktan mo pa ako. At etong pinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat para paghiwalayin kayo ni Ethan. Utang na loob, palayain mo na siya. Ayaw na nga sa iyo ng tao pero pilit mo pa rin na pinagsisiksikan yung sarili mo. Bla bla bla. Alis na ako. Baka mamaya mahuli pa ako sa klase ng dahil sa'yo. Ay wait, teka lang. Bago ako umalis, para sabihin ko lang sa'yo, kung siguro kasing pangit kita, magkukulong na lang ako sa bahay. At malamang, ipagdadasal ko rin araw-araw na sana hindi na lang ako pinanganak. Bye, freak! Simula ng araw na yon ay pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang saktan pa ako ni Ivy. Pwede ko pang palagpasin yung pangiinsulto niya sa akin hanggang sa magsawa siya pero ibang usapan na yung pisikal niya na sinaktan ako.
Siguro'y marami sa mga kabarangay natin ang hindi maniniwala na sinubukan akong ilublob ni Ivy sa inidoro. Kasi parang masyado yata itong OA para sa totoong buhay, pero ipinapangako ko sa inyo na talagang nangyari yon. Mabuti na lang at lumaban ako kaya hindi natuloy yung masama na balak ni Ivy sa akin. Hindi ko rin sinabi sa iba yung nangyari sa amin ni Ivy sa CR kasi ayokong lumaki pa yung gulo. Pero noong ininsulto at ginawang katatawanan ni Ivy ang mga magulang ko, naiyak na ako at hindi ko na talaga nakayanan. Kaya sinabi ko na kay Ethan ang lahat-lahat, pati na rin yung nangyari sa CR, at dahil doon ay dali-daling kinompronta ni Ethan si Ivy. Grabe, Papa Dudut. Hindi ko talaga lubos akalain na yung mga magaganda at mayamang babae pala ay may mga insecurities din. Akala kasi nila kaya nilang makuha ang lahat ng gusto nila, kaya tuwing hindi nila nakukuha yung gusto nila o hindi nasusunod yung mga plano nila ay parang nahihirapan silang tanggapin ito. Katulad na lamang noong hiniwalayan ni Ethan si Ivy. Lumipas sa mga araw at patuloy ko pa rin tinutulungan si Ethan sa mga studies namin, lalong-lalo na sa math. Kasi sa totoo lang ay mahina siya sa math at gusto ko na kahit papaano ay mag-improve siya. Sinabi nga ni Ethan sa akin na palaging line of 7 yung grades niya sa math. Kaya bilang girlfriend at study buddy niya ay pakiramdam ko na mga panahong yon na responsibilidad ko na siguraduhin na makapasa siya sa final exam at tataas yung grades niya. At napagtanto ko rin na eto na, Papa Dudut, yung pagkakataon para mapakita sa kanya na nandito lamang ako palagi para tulungan at suportahan siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. The following weekend ay niyaya ko ni Ethan na pumunta ng Tagaytay for 2 days. Sinundo niya ako sa bahay namin gamit ang kotse niya at sa totoo lang, nang mga panahong yon ay feeling ko talaga ay nag-level up na yung relationship namin. Wala na akong duda kay Ethan kasi hindi ko akalain na mag-i-effort siya para makapag-out of town kami. Dinala niya ako sa isang maliit na resort sa Tagaytay at sobrang saya namin ang mga panahon na yon. Mas nakilala namin ang isa't isa at yun na siguro yung best bonding experience namin so far. Pagkatapos ng 2 araw, hinatid na niya ako pauwi. Ang masasabi ko lang talaga, yung 2-day stay namin sa Tagaytay, yun na yung highlight ng relationship namin. Lumipas ang ilang buwan at natapos din yung exam na matagal naming pinaghahandaan. At ilang linggo lang ay na-release na rin yung grades namin at sobrang saya ko, Papa Dudut. Ang laki ng nakuha ni Ethan na score at grades. At pakiramdam ko ay lahat ng effort ko sa pagtuturo sa kanya ay nagbunga na rin. Nagpasalamat si Ethan sa akin at niyakap niya ako ng sobrang higpit. Pero isang araw, pagkatapos ng klase namin habang nag-aantay ako ng masasakyan pa uwi, bigla kong naramdaman na parang ang gaan-gaan ng bag ko. Tapos doon ko na napansin na naiwan ko pala yung tumbler ko sa classroom namin. Dali-dali akong bumalik sa CR ng school para kunin yung tumbler ko at noong nakabalik na ako sa classroom, may narinig at nakita ko habang sinisilip ko yung bintana. Mamaya may makakita pa sa atin. Ano ka ba? Wala yan. Tsaka wala rin namang mga CCTV dito. Kaya safe tayo. Okay? Ba't di na lang kasi tayo mag-book ng motel? May pera naman tayo Ba't dito pa? Kumalma ka nga. Ayaw mo ba nito? Mas may thrill at mas exciting. I-double check mo muna yung mga bintana at pintuan. Bilis! Teka lang. Paano yung teachers, ha? Nasa faculty room lahat ng teachers, nagmi-meeting. At huwag kang mag-alala, kasi binayaran ko na yung guard para manahimik, okay?
Sige na nga. I love you, babe. I love you too. Nga pala, babe. Sorry nga pala kung nasaktan at nasampal kita nun, ha? Ano ka ba? Wala yun. Actually, tama lang yung ginawa mo. Kasi mas nagmukha tayong convincing dahil dun sa ginawa mo. Pero in fairness sa'yo, ang galing mo umacting, ha? At dinala mo pa talaga siya sa Tagaytay. Hoy, pero umamin ka. May nangyari ba sa inyo doon? Ano ba, babe? Nagawa ko lang naman yun kasi papalapit na yung exams natin noon. Alam mo na, kinailangan ko magpa-good shot sa kanya. So, kailan kayo bibili ng bagong kotse ng parents mo? Next week na raw. At huwag kang mag-alala. Kasi once na nakuha ko na yung kotse, ikaw ang unang isasakay ko. Promise mo yan, ah. Aba, syempre naman. Gusto mo ba si Elga yung unang isasakay ko? Kinikilabutan talaga ako tuwing naalala ko yung mukha ng babaeng yun. Ang sama ng itsura. Mukhang tabla na tinubuan ng mukha. Mismo. My goodness. As if naman papatulan mo yung mukhang yun. Mabuti na lang talaga at napaniwala mo siya na wala na tayo. Effective yung ginawa mong kunwari na babaliw kang makipagbalikan sa akin. Huwag na nga natin pag-usapan ng babaeng yun. Kadiri, nawawalan lang ako ng gana eh. Sorry na. Anyway, saan na nga ba tayo ulit? Ipapaalala ko sa'yo. Sa susunod na gagawa kayo ng kalokohan, siguraduhin yung hindi kayo nasisilip sa bintana. Helga! Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ano yung ipapaliwanag mo? Na hindi naman pala talaga kayo naghiwalay ni Ivy? Na niloloko mo lang pala ako? Hoy, freak! Ang arte-arte mo naman, hindi bagay sa'yo. At ikaw, matagal mo na palang alam na niloloko lang ako ng lalaking to. Aba, syempre. Pinatulan ka lang naman ni Ethan kasi nangako yung parents niya na bibilhan siya ng bagong kotse pag nag-improve yung grades niya. OMG, wait. Oh my goodness. Akala mo talaga mamahalin ka ni Ethan maging sino ka man? Delulu ka nga talaga. Ang sasama niyo. At ikaw, Ethan, kung kailangan mo lang pala ng tutulong sa'yo sa mga studies mo, bakit kailangan mo pang paglaruan yung feelings ko? I'm sorry, pero willing akong gawin ang lahat para sa bagong kotse. At tigilan mo na nga yung pagdadrama mo dyan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. Dahil hindi ko na pinagawa sa iyo yung mga assignment at schoolworks natin. Ang kapal na mukha mo. Akala ko mabait ka. Yung pala kasing sama mo rin pala tong girlfriend mo. At akala ko matalino ka, pero nagkamali ako. Hindi ka lang pala bobo. Ubod ka pa ng tanga. Ang tagal na nating magkaaway, pero hindi mo man lang natunugan na nilalansi ka na pala namin. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa mga tulad mong pangit at kakaibang beauty. Walang hiya kapag babayarin kita! Aray! Sige, Helga! Subukan mo saktan si Ivy. At hindi lang yung pagtulak ko sa iyo ang aabutin mo. Pinapangako ko na pagbabayaran niyo yung kawalang hiya na ginawa niyo sa akin. Anong gagawin mo? Magsusumbong ka? As if naman may maniniwala sa'yo. At isa pa, wala kang pruweba. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman kami ganun kasama gaya ng iniisip mo eh. Sisiguraduhin ko na isasakay ka namin ni Ethan sa bago niyang kotse next week. Susunduin ka namin sa bahay mo. And don't be late ha, kasi ready na yung trunk ng sasakyan para sa'yo. Wala kayong kasing sama. Sisiguraduhin ko nakakarmahin kayo sa ginawa niyo sa akin. Ay nako, bahala ka na nga dyan. Halika na nga babe, sa motel na lang natin ituloy ito. Pambihira naman oh. Ilang linggo kong pinagplanuhan to eh. Hayaan mo na. Nga pala freak, sa'yo ata tong tumbler na to. Nakita ko na nakapatong sa armchair mo eh. O ayan, pulutin mo na lang, okay? Babu! Papadudot yun na po siguro ang pinakamasakit na nangyari sa akin. Yung ginamit lamang ako ng lalaking akala ko pa naman magmamahal sa akin sa kabila ng itsura ko. Kung pwede ko lang po sana silang isumpa noong araw na yon ay malamang ay ginawa ko na. At kung mangkukulam lang po ako, sigurado ako na kinulam ko na po sila. Pero mabuti na lamang po at hindi ko sinabi sa kanila na palihim kong na-videohan ang lahat ng mga pinagagawa nila sa classroom bago ko sila kinumpronta. Habang binivideo ko po sila ay halos punitin ang dibdib ko sa sakit. Habang pinakikinggan ko ang lahat ng kasinungalingan at pangiinsulto nila. Pero alam ko na ang video na yon ang magiging ebidensya ko laban sa kanila.
kaya nagawa ko pa rin manahimik at magtago bago ko sila sugurin noong araw na yon. Kinabukasan ay hindi na po ako nagpaligoy-ligoy. Pumunta ako kaagad sa principal's office at ipinakita ko sa principal yung video na nakunan ko. Long story short, parehong na-expel sina Ivy at Ethan at pinatawag din ang kanilang mga magulang sa loob ng principal's office. Aaminin ko po na sobrang saya ko noong narinig ko na na-expel sina Ivy at Ethan. Kasi akala ko suspension lang ang aabutin nila. Pero noong malaman kong na-expel sila ay talagang naisip ko na deserve nila ang mga nangyari sa kanila. Noong araw na parehong na-expel sina Ethan at Ivy, wala na sana talaga akong balak na kausapin sila. Gusto ko na lang sanang mag-move on sa lahat ng mga nangyari. At alam ko na makaka-move on lamang ako kung hindi ko na sila makikita pa. Pero kahit anong iwas ko ay hindi pa rin po ito tumalab. Kasi noong pupunta na sana ako sa cafeteria para mag-lunch, nakita ko sina Ivy at Ethan sa labas ng principal's office. Papadudot. Wisit? Sigurado ako na paghihigpitan na ako ni na mommy and daddy pagkatapos ng araw na to. Ay, so paano na yung bagong kotse na pinangako sa'yo ng parents mo? Wala na. At ang mas masaklap pa dyan, babawiin na rin nila yung kotse na gamit ko ngayon. Seryoso ka? Hoy Helga, anong tinitingin-tingin mo dyan ha? Wala. Pupunta na ako ng cafeteria. Magla-lunch na ako. Kapal ng mukha mong umasta na parang wala kang ginawang kasalanan. May pinakita sa amin na video yung principal. Walang hiya ka. Patago mo pala kaming kinukunan ng video ni Ethan nung nasa classroom kami. Dapat binasag ko na rin yung cellphone mo nung araw na yun eh. Alam mo Helga, hindi mo naman kinailangang mamboso eh. Kung gusto mong sumali sa amin, sana nagsabi ka na lang. Pagbibigyan naman kita eh. Palalagpasin ko yung sinabi mo. Since alam kong last din yun ang dalawa sa school na to. Alam mo, kanina pa ako gigil na saktan ka. Sige, subukan mo. Baka nakakalimutan mo na nasa tapat tayo ng principal's office. Kung nasa labas lang tayo ng school, malamang kanina pa kita sinabunutan at nilampaso sa sahig eh. Ano pa ba ang gusto mo ha? Pareho na kaming na-expel ni Ivy. At hindi na rin ako mabibila ng bagong kotse. Ano, hindi pa ba sapat sa'yo yun? Bakit pakiramdam ko? Gusto mo pa rin ipamukha sa amin na naisahan mo kami? Kung tutuusin ako tong naisahan nyo, binalik ko lang sa inyo lahat ng mga panloloko at kasinungalingan nyo sa akin. At isa pa, wag nyo akong sisisihin. Kasi sa inyo nagsimula yung kaguluhan na to, tinapos ko lang. Kung ano ikinapangit ng mukha mo, hindi nang ikinapangit ang ugali mo. Ha? Sinong pangit? Teka lang, sigurado ka ba na hindi ka nakaharap sa salamin? Ang kapal ng mukha mo para tawagin akong pangit. Since expelled naman na ako, mas mabuti pang sampalin na lang kita. Wag! Nasa loob pa ng principal's office yung mga magulang natin. Ayoko nang mapatrobol sa mga magulang ko. Tama yan, Ethan. Itali mo na rin kaya ang babaeng yan. Mukhang mangangagat na kasi. Pero ingat ka, baka mahawaan ka ng rabies. Alam mo, ikaw, matapang ka lang kasi parehong nasa loob ng principal's office ang mga magulang namin ni Ethan. Tama! And since may expel ka na rin naman, may ipapabaon ako sa'yo. Heto! Aray! Para yan sa mga panahong tiniis at pinalampas ko yung pang-aapi, panlalait at pamamahiya mo sa akin. Helga, sumusobra ka na! Yan! Aray! Walang iya ka! Para yan sa panluloko at panlilinlang mo sa akin. Ang babaw-babaw mo, Ethan. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo pa ang lahat ng yun para lang sa bagong kotse. Alam mo, pareho kayo nakakatakot ni Ivy. Kasi ang galing niyo magsinungaling at magpanggap. Sana lang talaga hindi kayo singilin ng karma sa mga ginawa niyo sa akin nun. Sandali lang. May mas nakakatakot pa pala dyan sa itsura mo. Meron. Yung insecurity mo, yan ang mas nakakatakot. Kasi tignan mo naman, nasa iyo na ang lahat. Maganda ka at mayaman. Pero hindi mo pa rin magawa maging masaya. Sumasaya ka lang tuwing may nilalait at inaapakan kang tao. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Black sheep ka ba ng pamilya niyo? Kaya ka ba nagkakaganyan kasi minsan hindi ka minahal at pinagtiyagaan ng mga magulang mo? Wala kang karapatan para pagsalitaan ako ng ganyan. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. At kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, hindi yan sapat na dahilan para manakit at manloko ka ng kapwa mo.
Tapos ngayon iiyak-iyak ka. Ha, akala ko ba matapang at matarik ka? Helga, please! Hindi mo ba nakikita na sising-sisi na yung girlfriend ko sa ginawa niya sa'yo? Oh, sising-sisi? Teka lang naman. Parang wala naman ako narinig ni isang sorry na lumabas sa bibig niya. Napakamanhid mo naman. Kita mo naman na umiiyak na yung tao. Sa ginagawa niyang pag-iyak ngayon, mas lalo lang niyang pinapatunayan na hindi lahat ng umiiyak ay totoong biktima. At ginagawa niya lang yan para magmukha siyang kawawa. Helga, parang awa mo na. Kalimutan na natin lahat ng nangyari. Nakikiusap ako sa'yo. Pumasok ka sa loob ng principal's office at sabihin mong edited lang yung video na pinakita mo sa kanila. Wow, ang galing mo, Ethan. Hanggang sa huling pagkakataon, manggagamit ka pa rin. Pabayaan mo na nga siya. Wala ka nang mahihita sa babaeng yan. Kung pinabayaan niyo lang sana ako noon pa lang, malamang hindi nangyayari sa inyo ang lahat ng to ngayon. Aminin ko po na medyo sumama yung ugali ko noong araw na yon at talagang naramdaman ko na naisahan ko sila. Pero hindi nyo naman siguro ako masisisi, Papa Dudut. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na makita yung taong ginawang ka ng mali na nakakarma na sa mismong harapan mo. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman ko sa isang teacher namin na si Ivy at Ethan ay nagtanan at hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Ipagdadasal ko na lang po na sana'y makapagtapos sila in the future. Dahil oo, pwede kang magmula sa mayamang pamilya, pero walang makakapantay sa yaman ng edukasyon. Anyway, habang sinusulat ko po ito ay aaminin ko na nasasaktan pa rin ako sa mga nangyari, Papa Dudut. Kasi akala ko ay makakahanap na ako ng tunay na pagmamahal sa lalaking matagal ko nang hinahangaan. Iniisip ko na siya na ang magpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako bilang tao. Tinanggap ko siya ng buong buo at nagtiwala ko. Ngunit sa huli natutunan ko na hindi pala siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Ginamit lang pala niya ako at sa huli na-realize ko ang lahat ng nangyari sa amin ay isang malaking kasinungalingan lamang. Ang natutunan ko po sa lahat ng nangyari sa akin ay huwag magpadala sa mga matatamis na salita at huwag basta-bastang magtiwala agad. At habang tumatagal ay mas lalo kong natututunan kung paano pahalagahan ang sarili ko. At sa huli natutunan ko rin na ang pinakamahalagang relasyon ay hindi ang ugnayan ko sa ibang tao, kundi ang relasyon ko sa sarili ko. Ang pagmamahal na ibinibigay ko sa aking sarili ang magsisilbing gabay ko para makalaya sa maling tao. Maraming salamat po, Papa Dudut, at binigyan ninyo ako ng pagkakataon para ma-share ko sa inyo ang aking tragic na love story. At sa kabila ng mga nangyari sa akin ay makakaasa kayo na patuloy akong makikinig sa mga love stories ng Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Helga. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga katulad ko na matagal nang tagahanga ng Barangay LS. Ako po si Princess at hindi po ako nagpapahuli sa bawat kwento ng Barangay LS tuwing alas 12 ng hapon. Day off ko po ngayon kaya naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo at sana po ay mapili at mabasa ninyo ang kwento ko. Ako po ay tubong Cadiz sa Negros Occidental. Hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya at hanggang ngayon ay nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Hindi po maganda ang aming bahay at marami na rin pong sira ang bubong namin. At ang pinakamasakit sa lahat ay may anak po ako na binubuhay ng mag-isa. Dahil iniwan kami ng tatay niya noong maliit pa lamang siya. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos kasi natutulungan naman ako kahit papaano ng mga magulang ko na bantayan at alagaan yung nag-iisa kong anak. At para po makatulong sa pang-araw-araw, nagtatrabaho po ako bilang cashier sa isang hardware dito sa Cadiz. Ang pangarap ko po talaga noon pa man ay maging isang nurse pero mukhang hindi ko na matutupad yon. Dahil hindi ako nakapagtapos ng high school. Kaya napagtanto ko na lamang na ibubuhos ko na lamang sa anak ko ang mga pangarap na hindi ko natupad
para sa sarili ko. Pero ang totoo po niyan, hanggang ngayon po ay nahihirapan kami ng mga magulang ko sa pagpapaaral sa anak ko at dahil po dito ay nagpatong-patong na ang mga utang ko. Pero tulad ng ibang mga nanay, wala po akong hindi kakayanin para sa anak ko. Kaya bilang isang single mother na araw-araw na kumakayod ay mukhang wala na po talagang pag-asa para magkaroon ng love life. Kaya po ako nakikinig ng Barangay LS tuwing alas 12 dahil dito ko lang nakukuha ang kilig at saya na gusto kong maranasan sa isang lalaki. Sa totoo lang po ay takot na akong magmahal ulit. May trauma po kasi ako sa mga lalaki dahil sa bungero at lasinggero yung tatay ng anak ko. At ang pinakamalupit pa po sa lahat ay iniwan at pinagpalit niya kami sa mas maganda at mas mayaman na babae. Kaya mula noong araw na yon ay sinumpa ko talaga na hindi ko na siya papansinin. Kasi para sa akin ay wala siyang kwentang tatay sa anak ko. Pero nagbago po ang pananaw ko sa mga lalaki nang nakilala ko si Marcus. Si Marcus po ang regular customer namin sa hardware. Sobrang bait at gwapo niya at tuwing dumadaan siya, talagang naaamoy ko yung perfume niya na napakabango. At alam ko po na may kaya siya kasi iba't ibang kotse ang daladala niya tuwing pumupunta siya sa hardware na pinagtatrabahuhan ko. At isang araw ay hindi ko po lubos akalain na mapapahaba ang usapan namin ni Marcus, Papa Dudut. Princess! Good afternoon po, Sir Marcos. Wow, sir, bagong-bago po yung kotse nyo ah. Para ngayon ko lang nakita yan ah. Oo, kakabili ko lang kahapon. Naku, mapapasana all ka na lang talaga. Nakakaingit naman po kayo. Anong dinadrama mo dyan? Wala lang po. Naisip ko lang po kasi na sobrang unfair pala ng buhay. Siguro kung kasing yaman ko lang kayo, hindi na ako mahihirapan sa pagpapaaral sa anak ko at sa pagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Eto talaga oh. Eto may aaminin ako sa'yo. Ano po yun? Ang totoo niyan, laki at sanay ako sa hirap. Seryoso po kayo? Hindi naman kayo mukhang sanay sa hirap ah. Naku, sa maniwala ka't sa hindi, 100 kaming magkakapatid. Noong bata nga ako, tandang-tanda ko pa na school shoes yung regalo sa akin ng mga magulang ko nung birthday ko. Pinapagkaan nyo lang ata loob ko eh. Ikaw talaga, ang kulit mo. Yung point ko lang naman dito, hindi habang buhay nasa ibaba ka ng gulong. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon at maniwala ka sa akin, aasenso ka rin sa buhay. Ay nako sir, mukhang itong pagtatrabaho sa hardware na lang talagang magiging huling hantungan ko. Huwag kang magsalita ng tapos. Malay mo, baka yung anak mo ang tutulong sa'yo na makabangon ka sa hirap, di ba? Kung sa bagay, matalino din po kasi yung batang yon, kaya hindi po ako magtataka kung aasenso yun sa buhay. Ay, sana lang talaga hindi niya ako makalimutan kapag nangyari yun. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako na hindi ka pababayaan ng batang yun. Nakita ko yun dito sa hardware nung nakaraang Sabado. Mukhang mabait naman siya. Tama, pilyo nga lang. Ay naku po, pasensya na kayo, ang daldal ko talaga. Nga pala, ano pong kailangan nyo? Ano ka ba? Okay lang yun. Pabili ako ng 3 extension cord. Sige po, saglit lang. Eto po, 3 yan. Salamat Ito yung bayad ko. Resibo nyo po. Nga po pala, ba't ang dami nyo naman atang pinamili na extension cord? Namili kasi ako ng appliances nung isang araw. Tapos kinulang ako sa outlet, kaya ayan. Wow naman. Samantalang kami, iisa na nga lang yung ref namin tapos kinakalawang pa. Uy, tamang-tama. May ref ako sa bahay na hindi ko na ginagamit. Ibibigay ko na sa'yo yun. Ano? Ay naku! Ba't parang gulat na gulat ka dyan? Huwag mong sabihin tinatanggihan mo ako. Nakakahiya po kasi. Ano ka ba? Hindi ka naman na ibang tao sa akin eh. Ikaw kaya tong palaging tumutulong at nag-a-assist sa akin tuwing may binibili ako dito sa hardware.
Sige po. Nakakahiyaman pero tatanggapin ko na yung inaalok nyo kasi mukhang hindi na po magtatagal yung ref namin eh. Bigay lang din kasi nung kamag-anak namin yung ref na yun at hindi na rin masyadong lumalamig yung freezer nun. Oh, yun naman pala eh. Huwag ka na rin mag-alala. Kasi ako na mismo ang pupunta sa bahay nyo para ihatid yung ref na ibibigay ko. Uy sir naman, wag na po. Makikiusap na lang ako sa kapitbahay namin na tulungan akong kunin yung ref sa bahay nyo. Para saan pa yung bago kong kotse? Kung hindi ko rin naman mapapakinabangan ng maayos, di ba? Kaya sige na, huwag mo na akong tanggihan. Ibigay mo na lang sa akin yung address nyo. Sige po, sandali, kukuha lang po ako ng papel. Ito na po yung address namin. Ayos. So, paano? Kita-kits na lang mamaya, ha? Mauna na muna ako. May kailangan pa kasi akong gawin sa bahay. Sige po, sir. Ingat po kayo. Pagkatapos ng shift ko, papadudot ay dumaan si Marcos sa bahay namin at grabe. Hindi ko talaga lubos sa kalain at dalawa yung pintuan ng ref na ibibigay niya. Sobrang saya namin ng mga magulang ko noong nakita namin yung ref na inihatid ni Marcos sa bahay namin. At nang umalis si Marcos ay nagsimula ng magduda ang mga magulang ko kung may gusto ba siya sa akin. Pero syempre sinabi ko sa mga magulang ko na mabait lang talaga si Marcos. Pero papadudot. Hindi mo nagkamali ang mga magulang ko dahil makalipas ang ilang linggo ay inamin ni Marcos na may gusto siya sa akin at na ako raw yung dahilan kung bakit palagi siyang pumupunta sa hardware na pinagtatrabahuan ko. Hindi ko po talaga akalain na magkakagusto sa akin si Marcos. Lalo na't mayaman siya at ako naman ay isang simpleng babae lang. Pero hindi talaga. May mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag pero nangyayari. At ang tanging magagawa mo lamang ay tanggapin at yakapin ito. At sa madaling salita ay niligawan po ako ni Marcos at sinagot ko siya. At makalipas ang ilang araw ay pinag-resign ako ni Marcos sa hardware at pinatiranan niya ako sa bahay niya. Grabe! Ang ganda po ng bahay niya, parang isang malaking rest house. 5 yung kwarto at may maliit pa na swimming pool sa likod. Hindi po ako makapaniwala na eto na yung magiging buhay ko kasama si Marcos. At syempre ang pinakabongga pa dyan ay nagbibigay si Marcos ng pera at ginagamit ko po yun para matulungan ang pamilya ko. Ang totoo niyan, hindi ko sinabi sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa hardware. Pero ayos lang sa akin yon kasi nakakapagbigay pa rin naman ako ng pera sa kanila ng dahil kay Marcos. Pero kahit maayos na po ang financial situation ko, may mga gabing nalulungkot pa rin ako. Kasi si Marcos ay madalas na nasa trabaho at ako lang ang mag-isa na naiiwan sa bahay. Kaya isang gabi ay napagtanto ko na kailangan ko nang ikwento kay Marcos ang nararamdaman kong kalungkutan tuwing wala siya sa bahay, papadudot. Ay, mahal! Mabuti naman at nakauwi ka na. Hi, mahal. Mukhang nanghihina ka ha. Okay ka lang ba? Kumusta yung trabaho mo? Ay, Uy! Ano ba? Di ka naman nakikinig sa akin eh. sorry. Ayun, nakakapagod. Pero ayos lang naman. Nga pala, pinagluto kita ng paborito mong pagkain. Pinagtimpla na rin kita ng iced tea. Nasa mesa na lahat, nakahain na. Sige na, kumain ka na dun. Salamat. Pero bukas na lang siguro. Pagod na ako eh. Gusto ko nang matulog. Uy, nga pala, bago ka matulog, may aaminin muna ako sa'yo. Pero sana huwag kang magalit ha. Bakit? Ano ba yun? Nagpapasalamat ako sa'yo kasi nakakapag-abot pa rin ako ng pera sa mga magulang ko kahit wala na akong trabaho. Pero ang totoo niyan, nalulungkot ako tuwing wala ka dito sa bahay eh. Aba, natural. Kasi nagtatrabaho ako para sa ating dalawa. Alam ko naman yun, pero ang tagal na kasi simula nung huli tayong alam mo na. Utang na loob naman, princess. Anong gusto mo? Huminto ako sa pagtatrabaho at hayaan kong mamatay tayong dalawa sa gutom? Uy, kumalma ka nga. Ang kulit-kulit mo kasi. Yung sa akin lang naman,
Miss na kita. Kaya... Princess, tumigil ka. Uy, sige na naman oh. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ano bang problema mo? Bakit mo ako tinulak? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ano, may nagawa ba ako masama sa'yo? Pagod ako sa trabaho. Yun lang yun. Alam mo, ang ganda-ganda nitong bahay mo at malaki yung perang na ibibigay mo sa akin. Pero may mga ibang pangangailangan din naman ako. Sige, kulitin mo pa ako at hindi lang yung pagtulak ko ang aabuti mo sa akin. Ang sama-sama mo naman. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo pa ako niyaya makipag-live-in dito kung hindi mo naman pala ibibigay mga pangangailangan ko. Bakit? Hindi pa ba sapat sa iyo nakapag-resign ka sa hardware? Nakatira ka sa magandang bahay at nasusustentuhan mo yung pamilya mo nang dahil sa tulong ko? Siyempre sapat na sa akin yun kasi alam mo namang hindi kami mayaman na tulad mo. Pero hindi ko na rin maiwasan na tanungin ang sarili ko kung mahal mo pa ba talaga ako. Oh, ba't yung pagmamahal ko naman sa iyo yung kine-question mo ngayon? Kasi hindi ka naman ganito dati eh. Nung nagtatrabaho pa ako sa hardware at nung nililigawan mo pa ako, ang sweet-sweet mo kaya sa akin. Pero bigla kang nagbago. Hindi ako nagbago. Talagang pagod lang ako. Sinong niloko mo? Umamin ka nga sa akin, Marcos. Bukod sa akin, may ibang babae ka pa ba? Ano? Pambihira. Saan naman ang galing yan? Kasi hindi ka naman manlalamig sa akin ng ganun-ganun na lang kung wala kang ibang babae. Wala akong ibang babae. Alam mo ikaw, hindi ka lang napagbigyan, nag-iinarte ka na. Hindi ako mag-iinarte kung wala akong basehan. Pwes walang kwenta yung basehan mo kasi napapraning ka lang. Ay, kung ako sa'yo, makontento ka na lang sana sa mga binibigay ko sa'yo. Kasi di hamak na mas malaki yung binibigay ko sa'yong pera kumpara dun sa kinikita mo nung nagtatrabaho ka pa sa hardware. Sandali lang, sinusumbat mo ba sa akin ang lahat ng naitulong mo? Ayaw ko sanang manumbat pero wala akong choice kasi pinipilit mo ako. Oo, alam kong mayaman ka. Pero sana wag mo namang ipamukha sa akin na wala akong kwenta. Pasensya ka na. Sabi ko naman kasi sa'yo pagod ako. At pwede bang tigilan mo na yung kakaisip mo ng kung ano-ano? Wala akong babae. Talagang nape-pressure lang ako sa boss ko nitong mga nakaraang linggo. Ewan ko sa'yo! Uy, saan ka pupunta? Doon ako sa guest room matutulog. Ano ba naman yan? Bumalik ka nga dito. Di kita kayang tabihan ngayong gabi kaya manigas ka dyan. Sa may guest room po ako natulog ng gabing yon at kinaumagahan ay hindi ko pinansin si Marcos. Paulit-ulit siyang humihingi ng sorry sa akin pero talagang masama ang loob ko sa kanya noon. Pakiramdam ko kasi ay unti-unti nang nanlalamig si Marcos sa akin. At sa totoo lang ay nahihirapan akong tanggapin at unawain yon. Pero baka nga tama si Marcos, Papa Dudut, baka napaprading lamang ako at baka talagang pagod lamang siya sa trabaho. Kaya hindi na niya nabigyan ng atensyon yung mga bagay na dati ay importante sa amin. Pero masisisi niyo ba ako? Ang dami ng kwento ng mga asawa na pakiramdam nila ay nanlalamig na sa kanila mga mister nila tapos ay bigla na lamang nilang malalaman na may iba na palang babaeng kinakalantari ang mga mister nila. Nang mga panahong yun ay iniisip ko na lamang na at least ay nakapagbibigay pa rin si Marcos ng pera sa akin. At yun naman talaga ang kailangan namin ng pamilya ko. Kaya nga, nang sabi nila love is important pero money is importante. Kaya iniisip ko na lamang yung mga magagandang bagay na nakuha ko kay Marcos. Tulad ng komportableng buhay at mga bagay na wala ako noon. Pero ewan ko ba Papa Dudut kasi kahit nabibigay ni Marcos yung buhay na gusto ko, hindi pa rin nawawala sa isipan ko na baka may iba siyang babae. Lumipas sa mga linggo at nanlalamig pa rin siya sa akin kaya nagsimula na akong mag-isip na baka may tinatago siya. At doon ako nagsimulang mag-imbestiga. Isang araw naiwan ni Marcos ang cellphone niya sa bahay kaya't kinuha ko kaagad ito at wala pang 5 segundo ay nabuksan ko na yung cellphone niya. Yung birthday ay yung passcode niya ay iisa lamang. At nung mismong araw na yon ay hinalungkat ko na ang cellphone ni Marcos para makumpirma kung may basihan nga ba ang hinala ko na may iba na siyang babae, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong binuksan ko ang cellphone ni Marcos ay nakita ko na may kausap siyang isang babae na nagngangalang Vivian. Pagtingin ko sa mga messages nila ay doon ko nalaman at nakumpirma na talagang niloloko ako ni Marcos.
Nagpapadala sila ng mga sexy na pictures sa isa't isa at babe ba talaga yung tawagan nila. Sobrang galit ako noong mga panahong yon, Papa Dudut. At gusto ko na talagang ipamukha kay Marcus na tama yung hinala kong niloloko niya lamang ako. Pero pagkatapos ng ilang minuto ay napaisip ako na kung gagalitin at kukomprontahin ko si Marcus ay baka maapektuhan lamang ang pamilya ko. Kasi malaki ang perang na ibibigay ni Marcus sa akin at sigurado ako na sa kangkungan kami pupulutin ng pamilya ko kung mauuwi kami sa hiwalayan ni Marcus. Ang totoo niyan ay nakakapanlumo yung pakiramdam na wala kang magawa na kailangan mong tiisin yung mga bagay na labag sa iyong puso. Pero wala talaga akong magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral at malaki din ang naibibigay na pera ni Marcos sa akin. Lumipas ang mga araw at mas lalo lamang akong nahirapan na tiisin yung sitwasyon ko. Nahihirapan ako sa tipong kailangan kong magpanggap na para wala akong alam tuwing magkaharap kami ni Marcos. Sobrang baba talaga ng tingin ko sa sarili ko ng mga panahong yon. Kaya naman isang araw ay nag-decide akong kunin ang number ng babae sa cellphone ni Marcos at tinext ko siya gamit ang cellphone ko. Nagpanggap ako sa babae na ako si Marcos at sinabi ko na extra phone number yung ginagamit ko. At sinabi ko rin na gusto kong makipagkita sa kanya sa labas ng isang bar. Pero ang hindi niya alam ay ako na pala yung makikipagkita sa kanya, Papa Dudut. Si Vivian? Hoy, Karen! Teka lang, kilala ba kita? At ba't alam mo ang pangalan ko, ha? Ako si Princess. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako lang naman yung jowa ng lalaking nilalandi mo. I'm sorry, ano? Ako yung kamit mo dito sa labas ng bar. Sa madaling salita, ako yung katext mo kanina. Pasensya ka na, pero wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Alis na ako. Sandali lang. Ano? May nakalimutan ka. Ano ba yun? Eto! Aray! Bakit mo ko sinampal, ha? Kapal na mukha mong haliparot ka? Malinaw na malinaw sa mga text messages na ikaw yung kabit ni Marcos. Pero wala ka pa rin karapatan para saktan ako. Pwes, binigyan mo ko ng karapatan na saktan ka nung araw na kumabit ka sa jowa ko. Ha! Sa'yo na mismo nang galing jowa mo lang. At jowa ka lang ni Marcos. Kumakaasta ka naman, akala mo naman asawa ka? Ang kati-kati mong higad ka? Etong nababagay sa'yo! Aray! Nakakadalawa ka na, ha? Alam mo, ikaw namumuro ka na sa akin. Tumigil ka na, kundi papatulan na talaga kita. Ganun ba? Pwes, uunahan na kita! Aray! Ano ba? Tignan na lang natin kung magugusto ka ni Marcos kapag nakalbo na kita! Lumaba ka nga ng patas! Ayan! Aray! Hindi ko alam po nung nakita ni Marcos sa'yo. Eh di hamak naman na mas maganda ako kaysa sa'yo! Maganda? Nagpapatawa ka ba? Gusto mo bang bigyan kita ng salamin para kilabutan ka sa mga pinagsasasabi mo dyan? Binabalaan kita, ha? Lubayan mo na si Marcos! Kung hindi, mas malala pa dyan ang gagawin ko sa'yo! Eh paano kung sabihin ko sa'yo na ayoko? Magkano? Ano? Bibigyan kita ng 3,000. Hiwalayan mo na si Marcos! Nahihibang ka na ba? Anin ko naman yung 3,000 mo kung mas malaki naman yung binibigay na pera sa akin ni Marcos. Hindi ka lang pala malandi. Mukhang pera ka rin palang hayop ka. Sabihin mo nang gusto mong sabihin tungkol sa akin basta hindi ko hihiwalayan si Marcos. Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Gaano na kayo katagal na may relasyon? Ba't ko naman sasagutin yan? Labas ka na ron. Pwes, may pakialam ako kasi naninira ka ng relasyon ng may relasyon. Utang na loob na stress na ako sa'yo, ha? Ganito na lang, ha? Para matapos na to. Ipapaubaya ko si Marcos sa'yo sa umaga, tapos tuwing gabi sa akin siya. Sharing is caring, di ba? Ha! Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng kapal ng muka para sabihin ang mga sinasabi mo sa akin ngayon. Ika nga lang, bakit pa ako yung pinagdidiskitahan mo? Bakit hindi si Marcos yung kausapin mo? Kasi ayoko na magkasira kami dahil lang sa isang haliparot na tulad mo. Ano nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tama ba itong naiisip ko? Feeling ko kasi tama talaga eh. So ano?
Magsasalita ka o bibigyan kita ng round 2? Gusto mo talaga malaman kung ano yung nasa isip ko? O pues sige. Sa tingin ko, ako tong sinugod at pinagdidiskitahan mo kasi tulad ko, pineperahan mo rin si Marcos. At ayaw mo siyang mawala, tama? Hoy! Huwag mo akong itulad sa'yo! Hindi ako ganong klaseng babae! Josera! Princess nga ang pangalan mo pero mukha ka namang hampas lupa! Kaya hindi na ako magtataka kung pineperahan mo lang si Marcos. Nakapustahan tayo! Yung 3,000 na inalok mo sa akin kanina? Galing yun sa bulsa ni Marcos, no? Ang kapal din naman pala ng mukha mo! Ay nako! Huwag mo na kasing i-deny. Aminin mo na kasi pareho lang naman nating pinagkakakitaan si Marcos. Ang pinagkaiba nga lang, ako, kaya kong aminin sa sarili ko yon. At ikaw naman, patuloy ka pa rin naka-enroll sa maang-maangan School of Acting. Ha! Diyan ka na nga! Nang gabing yun ay marami ang nakakita sa amin ni Vivian sa labas ng bar habang nag-aaway kami. At nagmukha po kaming Sirkos Papadudot. Wala ni isa na nagtangkang umawat sa amin kasi natatawa at natutuwa sila sa mga eksena namin. Nang natapos na yung away namin ni Vivian ay saka ko lang na-realize na sobrang nakakahiya pala nung ginawa namin sa harapan ng maraming tao. At pag-alis ni Vivian ay malinaw na sa akin na ginagamit lamang niya si Marcos para sa pera. Nakakahiya mang aminin Papadudod pero parang tama na rin naman yung sinabi ni Vivian na parang pera lang din ang habol ko kay Marcos. Oo, gwapo si Marcos at may pagmamahal ako na nararamdaman para sa kanya. Pero pakiramdam ko ay mas malakas pa rin ang hatak ng pera kaya ako nanatili sa relasyon namin. Kasi kung wala siyang pera malamang ay iniwanan ko na lamang siya noong nalaman ko na may ibang babae siya. Sobrang naiinis po ako sa sitwasyon kaya noong gabing yon hindi na muna ako umuwi. Pumasok ako sa bar, nagpakalasing at doon ko rin naisipang i-stalk si Vivian sa Facebook. At doon ko nalaman na pareho kami ng sitwasyon. Tulad ko ay may anak din pala na binubuhay si Vivian. Ang totoo niyan dapat ay magalit ako sa kanya kasi kabit siya ni Marcos. Pero sa totoo lang, mas naawa lang ako sa kanya. Siguro kasi pareho kaming nanay at malambot yung puso ko pagdating sa mga bata. Pagkatapos kong uminom sa bar ay umuwi na ako. Pero hindi ko pa rin sinabi kay Marcos yung nangyari sa amin ni Vivian. Hindi ko po talaga kayang i-process lahat ng kaguluhang nangyayari sa buhay ko. At kasabay noon ay ang patuloy ko na paglilihim kay Marcos tungkol sa mga nalaman ko. Ngunit ilang linggo ang lumipas ay nagulat ako nang makatanggap ako ng text mula kay Vivian. Niyayaya niya ako makipagkita sa isang coffee shop at sobrang nagulat ako noong natanggap ko yung text ni Vivian kasi hindi ko akalain na isi-save niya yung number ko. Sa totoo lang, Papadudot ay ayaw ko sanang makipagkita sa kanya. Pero dahil na-curious ako, ay pumayag na rin ako na makipagkita kay Vivian. Masamang espiritong sumanib sa'yo at niyaya mo kung makipagkita sa'yo. Princess, maupo ka muna. Hindi porket pinagbigyan kita, ibig sabihin nun pinapatawad na kita. Para lang alam mo, hindi pa rin ako nakaka-move on sa nalaman ko tungkol sa inyo ni Marcos. Ang totoo niyan, hindi na ako nire-replyan ni Marcos. At hindi na rin siya nakikipagkita sa akin. Ay, ibang klase ka rin naman talaga. So anong gusto mong gawin ko? Tulungan pa kita na makipagkita sa jowa ko? Alam mo, kung yan lang rin ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta dito, aalis na lang ako. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Papaalala ko lang sa'yo ha, ako ang nauna kay Marcos. Kung ihahalin tulad mo ang lahat ng to sa kotse, ako yung nasa unahan at ikaw yung sa likuran. Yan ang itatak mo dyan sa kukote mo. Makaalis na nga. Parang awa mo na maupo ka muna. Wala akong balak makipagbardagulan sa'yo. Taputin mo nga ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Kanina pa umiikot tong usapan natin wala namang nangyayari. Kailangan ko ng pera para sa pampa-ospital ng anak ko. Ano? Isinugod ko yung anak ko sa ospital kahapon, Princess. At ngayon ko kailangan yung pera ni Marcos.
O kung ganun, bakit ako yung nilalapitan mo? Hindi ka ba nakikinig? Hindi nga ako nire-replyan ni Marcos. Kaya parang awa mo na. Tulungan mo ako na kumbinsihin siya na bigyan ako ng pera. Hindi! Alam kong patibong mo lang ang lahat ng to. Hindi ba't inamin mo na sa akin noong nakaraan na pineperahan mo lang si Marcos? At sigurado akong may masama kang binabalak para paghiwalayin kami ni Marcos. Utang na loob! Kung hindi nakaratay sa ospital yung anak ko ngayon, hindi kita lalapitan. Pero wala akong choice. Kasi alam kong ikaw itong malapit kay Marcos. At ikaw ang makakatulong sa akin para kumbinsihin siya na tulungan yung anak ko. Pasensya ka na pero hindi kita matutulungan. Wala ka na ba talagang puso? Pag may nangyaring masama sa anak ko, pinapangako ko sa iyo na ikaw ang sisisihin ko. Hoy! Hindi ko kasalanan kung pabaya kang ina. At malay ko ba kung nagsasabi ka ng totoo? Ayaw mo talaga maniwala? Teka lang, kukunin ko lang yung cellphone ko. Tingnan mo to. Picture yan ng anak ko na nasa ospital. Tingnan mo yung date. Kahapon ko lang kinunan yan. Susme? Anong nangyari sa kanya? Na-dengue yung anak ko, Princess. Pwede mo akong husgahan sa lahat ng bagay. Pwede mong sabihin na malandi at mukha akong pera, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masama at pabayang ina. Ang totoo niya, matagal ko nang alam yung tungkol sa inyo ni Marcos. Pero tiniis ko maging kabit dahil kinailangan ko yung pera para sa anak ko. Sa maniwala ka't sa hindi, naiintindihan kita kasi may anak rin ako. Pero hindi ko kayang manira ng relasyon para lang magkapera, Vivian. Nangyari na ang nangyari at wala na ako magagawa ron. Kaya parang awa mo na, tulungan mo na lang ako na makausap si Marcos. O eto, 5,000 yan. Sana makatulong. Salamat dito ha. Makakatulong na to sa pampa-ospital ng anak ko. Pero Vivian, pakiusap lang. Kung may natitira ka pang konting kahihiyan dyan sa katawan mo, lubayan mo na kami ni Marcos. Tatapatin na kita. Sa tingin mo ba hindi ako nandidiri sa sarili ko tuwing nakikipagsiping ako sa lalaking may jowa na? Sa tingin mo ba talaga pinangarap ko maging kabit? Hindi! Pero wala akong magawa kasi salat na salat ako sa buhay. Maniwala ka sa akin, huli na rin noong nalaman ko yung tungkol sa inyo ni Marcos. Pero pinili kong tiisin yun kasi wala na akong mga magulang. At ako na lang inaasahan ng anak ko. Kapag nalaman ng anak mo na minsan nang naging kabit yung nanay niya, sa tingin mo ba ipagmamalaki ka pa niya? Ikaw, matanong nga kita. Ngayon na alam mong niloloko ka ng jowa mo, bakit hindi mo pa rin siya magawang iwanan? Hindi mo masagot, no? Pues akong sasagot para sa'yo. Kasi mayaman siya. May pera siya, kaya niyang ibigay sa'yo at sa akin yung buhay na punong-puno ng ginhawa. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo ng pagiging ipokrita mo kasi sa ginagawa mong yan, mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Hindi mo ba talaga kami lulubayan? Pasensya ka na pero titiisin ko lahat kung para sa ikabubuti ng anak ko. Sige, ganito na lang. Manghihingi pa ako ng pera kay Marcos. Kukumbinsihin ko siya na bayaran ng buo yung bayarin mo sa ospital. Pero pagkatapos nun, lubayan mo na kami. Maliit pa ang anak ko, Princess. Sa tingin mo ba sa bayarin ng ospital natatapos ang responsibilidad ko sa kanya? Ayoko matulad sa akin yung anak ko. Gusto ko siyang magkaroon ng buhay na malayo sa pagod at hirap at magagawa ko lang yon kung patuloy akong susustentuhan ni Marcos. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo natuwa ako noong malaman kong hindi na nakikipagkita o tinatawagan ni Marcos si Vivian. Pero hindi ko rin maiwasang maawa at magalit kay Vivian. Naawa ako sa kanya kasi alam ko yung hirap pagdating sa pagpapalaki ng anak at naisip ko na maswerte pa rin ako kahit papaano kasi may mga magulang akong tumutulong sa pagpapalaki at pagbabantay sa anak ko. Habang si Vivian naman ay wala ng mga magulang na pwede siyang asahan. Pero sa kabilang banda ay nagagalit pa rin ako sa kanya kasi harap-harapan niyang sinasabi sa akin na hindi na niya kami lulubayan ni Marcos. Gulong-gulo talaga ang isipan ko ng mga panahong yon. At ang totoo niyan ay sobrang natamaan ako sa mga sinabi ni Vivian na nagpapaka-ipokrita ko. Ayaw ko mang aminin, Papa Dudut, pero may point talaga yung sinabi ni Vivian sa akin. Pera ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako patuloy na nananatili sa relasyon namin ni Marcos. Pero ang pinagkaiba nga lang namin ni Vivian ay hindi ako
kabit katulad niya. Lumipas sa mga araw at pinili ko pa rin ang manahimik at magsawalang kibo sa lahat ng kababuyan ni Marcos. Pero syempre hindi na muling naibalik yung tiwala ko kay Marcos. Kaya palihim ko pa rin at tinitignan at hinahalungkat ang cellphone niya tuwing iniiwan niya ito sa mesa. At doon ko nakumpirma na hindi na nga nagte-text o tumatawag si Marcos kay Vivian. Naisip ko na mga panahon na yon na baka nagbago na talaga si Marcos at unti-unti niya nang pinuputol ang ugnayan nila ni Vivian para sa kapakanan namin. Hindi ko maiwasang maging masaya pero may kaunting awa pa rin sa puso ko. Naawa pa rin ako kay Vivian, Papa Dudut, lalo na para sa anak niya. Siguro kailangan niyang matutunan na panahon na para tigilan na niya yung pagiging kabit ng jowa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging tahimik at mapayapa na ang relasyon namin ni Marcos at sa wakas pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng tunay na peace of mind. Parang naisip ko na okay, tapos na yung lahat ng gulo, pwede ko na talagang ilibing sa limot yung tungkol kay Vivian. Hindi ko na kailangang kumprontahin si Marcos kasi gaya nga noong nalaman ko ay hindi na naman nagpaparamdam si Marcos kay Vivian. Pero Papa Dudut, yung peace of mind ko na yon ay biglang nabasag. Noong isang araw ay nakatanggap ako ng message galing kay Vivian. Naloka ako. Parang may balak pa yata siya na gawin akong textmate kasi hindi ko lubos akalain na magpaparamdam na naman siya sa akin. Tapos ayon, nag-text siya ulit at sinabi niya na kailangan daw namin na magkita at mag-usap. Nung una talaga ay duda na ako na baka manghihingi na naman siya ng pera para sa anak niya. Kaya tinanggihan ko siya kaagad sa kagustuhan niyang makipagkita sa akin. Pero iginit ni Vivian na may mahalaga raw siyang kailangang sabihin sa akin at kailangan ko daw itong malaman sa lalong madaling panahon. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nagpadala ako sa curiosity ko at nagkita kami ni Vivian sa isang mall, Papa Dudut. Princess! Hoy, Vivian! Alam mo ikaw, ang kulit-kulit mo rin, no? Ngayon palang sasabihin ko na sa'yo na wala akong perang maibibigay o maipapahiram sa'yo. Huling-huli na yung 5,000 binigay ko sa'yo noong huli nating pagkikita. Huwag ka mag-alala, wala akong balak manghingi ng pera sa'yo. Kasi nailabas ko na ng ospital yung anak ko. Nakahiram na rin ako ng pera sa kakilala ko. At dahil doon, nabayaran ko na ng buo yung bayarin ko sa ospital. Kung ganon, ba't mo pa ako pinapunta-punta rito? Siguro kukumbinsihin mo na naman ako na kausapin si Marcos para bayaran yung perang hinira mo, no? Nakuutang na loob, Vivian! Sobrang payapa at tahimik na ang mga buhay namin simula nung hindi na nagpaparamdam sa'yo si Marcos. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na hindi ka napapatulan ni Marcos at mag-move on ka na rin. Kasi ako na ulit yung nasa unahan at tuluyan ka na niyang kinalimutan. Sigurado ka ba talaga sa mga pinagsasasabi mo? Sigurado ka ba talaga na nagbago na si Marcos? Anong ibig mong sabihin? May papakita ako sa'yo. Tignan mo tong video na kinunan ko. Ipinasyal ko yung anak ko sa mall na to nung isang araw. O ano ngayon? Manahimik ka nga muna. I-fast forward mo ng konti yung video. Sige na nga. Teka lang. Ayan, hinto mo dyan. Ano ba yung gusto mong ipakita? Tignan mo yung lalaki na kapula. Hindi ba si Marcos yan? Diyos ko, siya nga. So paano may papaliwanag yung babaeng kasama niya dyan? At may pa-holding hands pa silang nalalaman. Baka naman kasamahan lang niya yan sa trabaho. Minsan ka nang niloko ni Marcos. Tapos ngayon magpapakamartir ka pa rin? Minsan niya nga akong niloko ng dahil na rin sa'yo. Hindi yun yung point dito. Ang point dito, hindi lang tayo ang mga babae sa buhay ni Marcos. Oh, bakit ka umiiyak? Nasasaktan lang ako kasi ang buong akala ko nagbago na siya. Yun pala, mas lalo niya lang dinadagdagan yung kasalanan niya sa akin. Ang totoo niyan, napaisip din ako sa sinabi mo sa akin noon eh.
Sigurado ako na ikakahiya lang ako ng anak ko kapag nalaman niyang naging kabit ako. Kaya siguro panahon na rin para tigilan ko na si Marcos. Kasi mukhang wala na rin namang pag-asa magbago yung lalaking yun eh. Hindi nga akong naging kabit. Pero naging boba naman ako. Aaminin ko na tama yung sinabi mo na pera lang yung dahilan kung bakit patuloy akong nagpapakatanga kay Marcos. At sa totoo lang, pagod na rin ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi na matutumbasan ng pera yung sama ng loob na binibigay niya sa akin tuwing naglilihim at nangangaliwa siya. Pasensya ka na rin kasi naging dahilan din ako kung bakit sumama yung loob mo noon. Alam mo, maliban sa pagiging kabit mo, napagtanto ko na wala naman pala tayong pinagkaiba eh. Pareho tayong iniwan ng mga tatay ng anak natin. At pareho rin tayong kayang gawin at tiisin ang lahat para sa ikabubuti ng mga anak natin. Kaya pasensya ka na rin sa mga nasabi kong masakit tungkol sa pagiging nanay mo. Wala na yun. Basta manos na tayo ha. Oo. Nga pala, maraming salamat. Ha? Salamat saan? Salamat dahil binuksan mo yung mga mata ko sa katotohanan. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa rin ako sa mga pinaggagawa ni Marcos sa akin. Alam mo, narealize ko rin kasi na hindi ka masamang tao at may puso ka rin naman pala. Paano mo naman nasabi yan? Nung huli tayong nagkita, hindi ka nagdalawang isip na bigyan ako ng pera para sa anak ko. Kasi kung tutuusin, hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero ginawa mo pa rin. Kaya thank you ha. Ano ka ba? Wala yun. Ang totoo nga niyan, hindi na kita natiis nung ipakita mo sa akin yung picture ng anak mo. Kaya ayun. At dahil sa ginawa mo para sa akin, sigurado akong mabuti ka ring ina sa anak mo. Hindi ako hanga sa pagiging kabit mo. Pero aaminin ko, nahanga ako sa pagiging nanay mo. Ito naman, ang bihira. Wala na yun. Iniwan ko na nga, di ba? Kung sa bagay. Siya nga pala, ano nang balak mo kay Marcos ngayon? May araw din sa akin ang lalaking yan. Nasaktan ako ng sobra nang malaman ko na hindi lang pala kami ni Vivian ng babae sa buhay ni Marcos Papadudut. At para ako nalulubog sa depresyon noong araw na ipinakita sa akin ni Vivian, yung video na may ka-holding hands si Marcos sa mall. Pero sa kabilang banda pakiramdam ko rin ay may nakahanap ako ng kaibigan noong araw na yon. At yon ay si Vivian. Habang tumatagal ay unti-unting napapalitan ng pagpapatawad at pag-unawa ang galit at puot ko kay Vivian. Kasi kung hindi dahil sa kanya malamang hanggang ngayon ay nagpapakaloko pa rin ako kay Marcos. Ang totoo nga niyan ay hindi niya kailangan pang ipakita sa akin yung video pero ginawa pa rin ni Vivian yon dahil pakiramdam ko ay may malasakit siya sa akin. Kaya kahit papaano ay tatanawin ko yon na utang na loob kay Vivian. Kasi siya ang nagligtas sa akin mula sa relasyon na puno ng pagdududa at pagtataksil. Lumipas sa mga araw at hindi ko pa rin inamin kay Marcos yung mga nalaman ko kasi gusto ko pa rin siyang gantihan sa lahat ng panloloko niya bago ko siya tuluyang iwanan at hiwalayan. Aaminin ko na medyo nagdalawang isip at nabahala ako noon kasi papaano na yung anak ko at mga magulang ko kung hindi na ako mabibigyan ng sustento ni Marcos. Pero napagtanto ko na kinaya ko naman palang buhayin ang pamilya ko noong nagtatrabaho pa ako sa hardware. At isa pa akong nagawang iwanan ni Vivian si Marcos, sigurado ako na kaya ko rin gawin yon. Kaya mas lalo ako nagkaroon ng lakas ng loob na maghanda para sa hiwalayan namin ni Marcos. Papadudod pagkatapos ng ilang araw ay naisipan ko na rin kung ano yung pinakamagandang gawin bago ko tuluyang hiwalayan si Marcos. Nang maisip ko yung plano ko na yon, agad kong tinawagan si Vivian at sobrang saya ko nang sumang-ayon siya sa plano ko. At nung handa na ang lahat ay niyaya ko si Marcos na dalhin ako sa isang seafood restaurant, Papadudot. Marcos, mahal. Thank you talaga ha at pinagbigyan mo ako sa kagustuhan kong kumain sa restaurant na to. Siyempre naman mahal. Kahit ano, para sa nag-iisa kong princess.
Ay, nako. Tumigil ka nga. Mas lalo lang akong kinikilig sa'yo eh. Mahal, parang ang dami naman ata nito ah. Pasensya ka na, bigla akong nagutom eh. Kaya mo ba talagang ubusin to? Hindi. Pero tutulungan mo naman ako, di ba? Ah, okay. Pero pwede naman nating ipa-take out kung sakali. Ay, ayoko yung pinapa-take out yung pagkain. Hindi na kasi fresh kapag ganun eh. Kaya mas mainam kung dito na lang natin ubusin, di ba? Ah, sige. Ay, speaking of fresh, eto, tignan mo tong hipo nila. Fresh na fresh. Tikman mo to. Alam ko mahilig ka sa seafood kaya eto. O susubuan kita ha. Say ah. Ang sweet talaga ng princess ko. Sige na nga. Ang sarap, di ba? Masarap nga. Uy, wow. Mukhang masarap din tong milkshake. Sandali lang ha, matikman nga. Uy, ang sarap nga. Tikman mo rin to, dali. Sige, pero konti lang ha. Lactose intolerant kasi ako. Lactose ano? Lactose intolerant. Ibig sabihin, sumasakit yung tiyan ko at nasisiyar ako tuwing nakakainom at nakakakain ako ng mga dairy products. Ay, wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Pero magtatampo ako pag hindi mo tinikman to. Sige ka. Sige na nga. Ang sarap nga ng milkshake nila. Sakto lang yung tamis. Mismo. Kaya ubusin mo yan para sulit yung babayaran mo dito. Sige. Pero alam mo kung saan bagay i-partner yung milkshake nila? Dito, sa buttered scallops. Mukhang nakakatakam, di ba? Matikman niya. Uy, sarap! The best! Mahal, hindi mo pwedeng palampasin to. Tikman mo na, dali! Pas ako sa buttered scallops. Mukhang hindi nakakayanin ng tiyan ko kapag kinain ko pa yan. Ang dami-dami kasing butter eh. Tapos kakaubos ko lang sa milkshake na pinainom mo sa akin. Naku, eto naman. Try mo lang. Sige na, kahit isa lang. Ay, sige na nga. Oh, ang sarap, di ba? Ang sarap nga. Teka lang. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh? O bakit? Anong problema? Sumasakit na yung tiyan ko. Saglit lang ha. Magsi-CR lang ako. Okay, pero bago ka pumunta ng CR, may ipapakilala muna ako sa'yo, ha? Ha? Hi, Marcos! Oh, ba't gulat ka? I'm sorry, pero kailangan ko na talagang pumunta ng CR. Oy, sandali lang naman. Dito ka lang. Tiniis nga namin yung pambababoy mo sa amin kaya magtiis ka rin ngayon. Princess, umamin ka nga sa akin. Kagagawan mo ba ang lahat ng to? Ay, correction. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Tama, at binabalik lang namin sa'yo. Nga pala, bago ko makalimutan, hihiwalayan na pala kitang hayop ka. Magsama kayo ng babaeng ka-holding hands mo sa mall. Princess, kaya kong ipaliwanag yun. Kung sa tingin mo, bibigyan pa kita ng pagkakataon para makapagsinungaling sa akin, nagkakamali ka. Kasi simula sa araw na to, tinatapos ko na yung ugnayan ko sa'yo. Sandali lang. Puputulin ko lang yung drama mo, Day. Kasi tignan mo naman si Marcos, namumutla at pinagpapawisan na. Uy, kawawa ka naman. O sige na, pumunta ka na ng CR. Baka mamaya magkalat ka pa dito eh. I'm really sorry. Babalik ako kaagad. Ang galing nung naisip mong plano. Siyempre, ako pa ba? I-take out na natin tong pagkain dito. Sayang eh. Bilisan na natin. Ay, agree ako dyan. Teka lang. Kuya waiter! Pabalot na lang po nung lahat ng nasa mesa namin. Tapos ibigay nyo na lang po yung bill sa lalaking kasama namin dito kanina. Nag-CR lang sandali. Thank you! Matagal ko nang alam na may problema si Marcos sa mga pagkain na may gatas o keso kasi tuwing nagluluto ako sa bahay ay napapansin ko na madalas siyang pumupunta sa CR tuwing nagtitimpla ako ng kape na may gatas o kapag gumagawa ako ng pizza na puno ng keso. Kaya alam na alam ko na yun ang kahinaan ni Marcos. At masasabi ko rin na kahit papaano ay nakaganti ako sa kanya ng gabing yon sa seafood restaurant. Hindi ko na inantay na makalabas siya sa CR at pinaghatian namin ni Vivian lahat ng pagkain na in-order namin. Sa madaling salita, Papa Dudu, tuluyan na kaming naghiwalay ni Marcos. At mabuti na lang talaga at nakabalik pa ako sa trabaho ko sa hardware.
Samantalang si Vivian naman ay nakahanap ng trabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Ang maganda pa dito, pinayagan si Vivian ng amo niya na patirahin sa bahay nila ang anak ni Vivian. Kaya hindi na niya kailangang mag-alala o mamroblema dahil nababantayan na niya ang anak niya habang naninilbihan siya. At aaminin ko na bumalik din ako sa dating estado ng buhay ko. Yung tipong kailangan kong magpakapagod sa trabaho araw-araw para matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Pero at least ngayon ay masasabi ko na may peace of mind na ako dahil nakawala na ako sa isang relasyon na puno ng lihim at kasinungalingan. Siguro yung marami sa mga kabarangay ninyo ang magsasabing sana itiniis ko na lamang si Marcos dahil mayaman siya at nakapagbibigay naman siya sa akin ng pera. Pero sa totoo lang ay madali lang sabihin yan. Pero kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay dangal at prinsipyo mo na ang kapalit ng malaking pera, sigurado akong mahihirapan din kayo. Sa ngayon, Papa Dudut ay tuluyan nang naghilom na ang mga sugat na dulot ni Marcos sa aming dalawa ni Vivian. At masasabi ko rin na matalik na kami na magkaibigan ni Vivian. At tungkol naman kay Marcos ay hindi na niya ako kinausap simula noong nilayasan ko siya sa restaurant. Pero tuwing napapadaan ako sa harapan ng bahay niya ay napapansin ko na nabawasan na yung mga kotseng nakaparada sa labas ng bahay niya. Siguro ay may pinansyal na problema siya kaya kumonti na ang mga kotse niya. Pero sa totoo lang ay hindi ko na inalam yan. Pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat ng kabalbala na ginawa niya sa akin noong kami pa lamang. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko, Papa Dudut. Maraming salamat po talaga at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang love life ko na nagdulot sa akin ng malaking aral sa buhay ko. At ang aral na yon ay ang hiwalayan ng isang tao na palagi kang binibigyan ng dahilan para magduda at magdusa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay Princess. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.